What's up mga kamanibela? Kung ikaw ay motorcycle enthusiast, tiyak na hindi mo papalampasin ang mga bikes na ipifeature namin ngayon. Ang nasa likod natin ngayon ay ang 800MT ng CF Moto at yung pinakabagong release nila na bike na 450MT, of course, ng CF Moto Philippines. Kaya, samahan nyo kami at ipapakita namin sa inyo for this episode ang mga bagong bikes ng CF Moto. Dito lang yan sa Manibela. Off-road rider ka ba? O mahilig kang mag-ride on the road? Saktong-sakto dahil ang mga ipifeature nating mga motor ngayon ay bagay para sa panlasa mo bilang dalawang klase ng rider. Kaya naman, ipifeature namin ngayon itong napakalaki, napakaangas, kulay itim na motor, ang 800MT ng CF Moto. At para mabigyan kayo ng full specs kung bagay ba ang specification ng motor na to para sa kung anong klaseng rider ka, makakasama po natin si Sir Ray, ang Operation Manager ng CF Moto Philippines. Magandang araw po, Sir Ray. Magandang araw, Sir Reed. Ayun, maraming salamat. By the way, ito yung 800MT Explore. Unahin natin yung engine. So, 800cc na inline 2, 4-stroke, liquid-cooled, double overhead cam na. Tapos ngayon, mostly, kung mapunta ka din naman dito, mapapansin mo, Sir Reed, kung bakit sobrang laki na ng screen niya kasi naka 8-inch multimedia touchscreen display na siya. Ay, touchscreen? Touchscreen display na siya, Sir. And isa pang feature niya is meron na kasi tayong radar system. So, CF Moto Radar System, yan yung system natin na pag merong katutok or nasa gilid nyo, yung parang sa kotse ba na nag-sensor sa inyo na merong kotse sa likod, merong kotse sa gilid. Yes, isa pang features kasi nitong 800MT natin is naka-GPS system na siya. So kahit wala ka ng cellphone or navigation system na ginagamit mo yung phone mo, meron na siyang built-in na maps. Equipped with ABS to, lahat, front and rear. Okay. Then meron siyang 4 na traction control. So sport, rain, off-road, and all-terrain. Sobrang flexible naman pala ng motor na to, sir. Yes, sir. So, itong motor na to, sir, ay available sa lahat ng mga dealer natin and branch? Yes, this motorcycle is available syempre sa main branch, sa Caloocan, Grace Park, Caloocan, and then we have our dealers din. Oh. Pwede ba nating maupuan? Pwede, sir. Pwede ba pakitry natin? Sige. Yan, kasi di ba, common, tinatanong to, di ba? Ako po ay 5'7", so po tayo sa, uy, okay lang. Lutang lang ng konti. Para sa 5'7" Para height. sa 5'7" to, guys, ha? Ngayon, sir, ito yung pinaka-importanting katanungan sa lahat. Magkano ang 800MT? Explore, yes. Yung Explore natin is 616,900. Okay. Yes, that's an SRP Mark. Pasok ba sa panglasa ninyo mga kamanibela ang ating 800MT Explore? Ngayon kung hindi, nako, etong susunod na bike na i-feature natin ay tiyak na pasok sa panlasa mo. Bakit? Eto na nga, pupunta na tayo. Sir, pakilala natin itong next bike natin. So this is the 450MT by CF Moto. Unahin ulit natin yung makina. So meron siyang 450cc na inline 2, liquid cooled, double overhead cam din na 270 crank. Yun yung medyo kakaiba sa kanya, ha? Dahil yung crank niya 270. Sa totoo lang, sir, gusto kong marinig yung tambucho pero mamaya na yun. Kasi mamaya na yan, sir. Talagang magtataka kayo, guys, kasi nga 2 inline yun, di ba? So, yun yung normal na crank. Normal na crank, yes. Yung 2 inline, alam natin yung tunog niyan. Pero ito, mamamangha ka talaga. So, mukhang mas aggressive ito pagdating sa off-roading dahil yung spikes niya malalaki. So, kung sasabihin natin as percentage, yung 800MT natin is tingin ko 60% sa road, 40% sa off-road. Tama ba? Yes. And then, itong 450MT natin, malamang mga nasa 40% road and 60% off-road. Baka mas lamang pa ang Baka off-road. mas lamang pa. Kasi Yun ang kung gusto ko titignan marinig. mo kasi kung titignan mo as ito bike, mataas na yung fender niya. So,
Safety feature naman tayo, sir. So ano ba yung mga Safety feature. mga So, again, meron pa rin siyang ABS harap at likod. Pero dahil naka-focus siya sa off-road, okay. kung mapapansin nyo guys, meron siyang ABS on and off. In just one click, mag-go off ang ating ABS. Yes. At pagdating sa bigat, nako, eto na. Dito na tayo Subukan mo, sir. Eto na. Kung para sa akin, tama lang ang bigat ng 800 MT. Dito naman tayo sa 450. Oh, kita nyo ba yun? Pansinin mo rin yung seat height, sir. Ang baba! Ang baba, flat-footed ako as 5'7". Again, ang sarap sa paa. Isa pa, sir. Yung suspension natin sa likod, sabi mo ang baba na. Yes. Kung ibabasin natin sa height ng Pilipino, pwede pa tayo magbaba ng isa pang click, which is magbababa pa siya ng 20 mm. 20 mm? Yes. Okay. Actually, hindi ko pa lahat nasabi. Hindi pa natin lahat na-tackle, sir, di ba? Hindi pa Ang lahat. dami pang kulang, pero doon pa lang na-impress na ako. Binibigyan pa lang natin sila ng teaser. Yan. Ito na yung aking next tanong. Alam mo na kung ano to. Yes. Magkano ang 450 MT As of natin? now, ang price net, As of now! As of now, so may possibility tumaas to. Kaya kung interested ka, naku ngayon pa lang, pumunta ka na sa dealer, wag munang kumuha. Tignan mo muna personal at tignan mo kung tama yung sinabi ko. Magkano ang ating 450 MT? 328,900. 328,000 lang para sa 450. Sa dami ng feature niya, actually hindi ko pa lahat nasabi. Hindi pa natin lahat na-tackle, sir, di ba? Hindi pa Ang dami pang kulang pero doon pa lang na-impress na ako. Binibigyan pa lang natin sila ng teaser. Yan. Alright mga kamanibela, maraming salamat Sir Ray sa pagpapakilala sa napakagandang motor natin. Pero gusto ko kayong bigyan ng konting patikim. Magsa-soundcheck tayo. Konti lang. Do the honor, sir. Do the honor. Do the honor. Okay? Dito tayo para makita. Yun. Crispy ng tunog. Bobombayin ko guys ha. Op! Yung ating sound check at road test ay pagkatapos ng part na to. Kaya naman, tara! Dali na natin sa loob ng truck at gusto ko na rin ma-meet yung aking idol na si Coach Mel Aquino para turuan niya akong mag-off-road. Kaya abangan nyo yan sa ating Manibela Test Ride. Alright, so ngayon, ang gagawin natin, open natin ngayon yung ignition. So before we ride a motorcycle, meron tayong tinatawag na safety check. You always hold the front brake first to stabilize the bike para hindi siya aabante. Okay. Kung pagka nilagyan mo ng weight yung handlebar, pwede mo siya maitulak at ma-disengage yung side stand mo. So while you're holding the front brake, it stabilizes the bike, then you perform safety check left-right para make sure na walang tao sa likod natin. Then you can confidently throw your leg up. So ngayon, sa pagtatayo ng bike, ang handlebar mo lagi nasa kanan dahil mas bagaang siya ngayon. Yun, Itayo. mas mapupunta siya dito. Yes, yung weight natin na mas gumagaang siya. Then now, tsaka mo palang i-straight yung handlebar. Start natin. Alright, sasakay na tayo at i-drive ang napakagandang motor na to. Ngayon pa lang nararamdaman ko na yung suspension, maganda. Ang bait ng motor. Maganda nga itong pang off-road kaya tama yung sinabi nila. This way, makikilala mo naman yung horsepower na kayang ibigay ng bike mo. Na masasabayan mo siya na pag nagbibigay ka ng power, hindi ka niya tatangin para ma-convert na, mag-grip mo, grip mo yung tapos wala ka ng control. So now this way, parang sinasabayan mo ngayon yung Sinasabayan. para hindi ka niya ibato. Okay, coach. Sinasabayan mo yung pass control. Okay. Start slow, first gear, no clutch, gas off, gas off. Okay. Now I want you to put the MT450 on off-road mode. So on mo yung engine, neutral. Now there's a switch on the left. Pipindutin mo siya ng 3 seconds. Ito. Yung nasa baba
pa, yung on-road ABS PC. At lalabas yan after 3 seconds off-road. Yan, off-road coach. Yan. So ngayon, nawala na yung ABS niya. Nawala na rin yung traction control niya. Okay. Para na siyang regular dirt bike. Okay. Okay, nawala na yun. Kapag tank grip, then gas. Yon, galing. Matatagal yung off-road niya. Ayun, isang pindot lang pala. Pindot lang siya. Ngayon, makikita mo yung difference na naka-off-road at saka yung naka-traction control. Okay. Ready? Ayun, namamatay yung power. Dahil nga nag-activate yung ABS dahil nawawalan ng traction eh. Ngayon, yun ang traction control. Traction control nga pala, hindi pala ABS. Oo nga pala. Nakita mo, inaawat niya yung slide. Oo, Traction control. Ngayon, nung nagpreno ko ngayon sa likod, parang ayaw naman niyang tuligin. Hmm. Kasi nakakaranas naman ng slide. Kaya pag nasa off-road tayo, pindutin mo lang siya na 3 seconds. Then off-road mode will come in. And then subukan mo ulit. ayun, hindi na pinipigilan. Inahiya lang niya mag-slide yung gulong sa likod. Naka-off yung traction control natin ngayon. Ganda, tsaka mabilis siyang i-control. Okay, so tama yung sinabi ni coach na perfect talaga itong bike na to. Tsaka yung mga features niya is kompleto. Yung sakto lang, yung hindi naman over sobrang dami ng technology nilagay, ganun. Yung kung ano lang talaga yung kailangan, like ang bilis niyang i-off yung ABS, then yung traction control, which is yun naman talaga ang madalas nating ino-on and ino-off, di ba? Lalo na sa daan dito sa Pilipinas, hindi naman lahat sementado. Talagang maraming part na buhanginan, ganun. Okay, so in terms of suspension, no, hinahataw-hataw ko siya sa lubak. At ang ganda eh, hindi kanya tinatapon eh, no. Tapos pagdating sa high speed dito sa ayos, nag-slide pa siya, no. Ang gaan, ano. Nakaka-enjoy siya gamitin, parang laruan lang, no. Hindi mo makakalain na 450cc siya. Tapos dito sa ganyan-ganyan, dahil ang gaan niya. Ang dali, oh. Ang sarap gamitin, grabe. Tapos pag nakatayo, okay naman siya, oh. Para akong nasa Manibela Challenge yun, oh. Sulit. At sa price range na 320k plus something is medyo mas malapit siya sa mga other competitors niya. So, mapapaisip ka talaga. Kasi naibigay niya na lahat ng pangangailangan. At pagdating sa accessories, like yung side mirror niya, ang bilis niyang itupi, no, pagka nag-off-road na. Kaya yun. Ganda. At saka ang lambot ng throttle, preno, clutch, sobra. Hindi ka mangangawit, lalo na kung pang off-road mo siya. And then sa body position naman, straight yung katawan, pang long ride, good siya. And dagdag mo pa, nag-upgrade na sila ng windshield, so which is good kasi hindi masyado bugbog yung katawan mo sa hangin. Anyway, na-adjust naman to in case na hindi mo palitan, natataas na bababa naman siya. Alright, so ang ganda ng 450 MT. At short time ko lang siya nagamit, pero super satisfied. At nako, talagang kung mahilig ka sa ganyang klaseng condition ng road, mapapabili ka talaga ng bike na to. So yun, ayos.
At salamat din kay Coach Mel at nadagdagan yung ating knowledge. Alright. Kanina nasubukan natin ang 450 MT ng CF Moto at talaga namang nakita natin yung kanyang potential at yung kanyang kinagandahan dahil sobrang gaan, torquey, andaling i-drive. Ngayon naman, ira-ride naman natin itong 800 MT ng CF Moto at dito natin makikita yung difference nila. At as you can see, dun sa 450 MT is more on pang off-road. Dito naman, hati. Pwede siyang pang road at pwede rin siyang slight pang off-road. Kaya naman, samahan nyo ako para dito sa ating Manibela Test Ride. Alright, nasabi ko kanina na pwede siya sa road, pwede rin siya sa off-road. Kaya naman, uunahin natin dito sa track at na masubukan natin kung ano yung feeling ng mag-ride ng 800 MT sa ganitong klaseng kalsada. Kasi kadalasan tayong mga rider, lalo pag first time natin gagamitin ng isang motor, nakakatakot minsan yung parang ang laki-laki ng motor tapos idadaan mo sa ganyan na kung saan nakasanayan natin na road lang dapat, di ba? Pero ang kinagandahan sa MT is super flexible. Ang daming options at super komportable. Ngayon naman medyo hindi aggressive yung gulong natin dahil hinati nila so kailangan medyo kapit siya sa road at kahit pa paano may kapit ng konti dito sa off-road. Ngayon nararamdaman ko medyo may konting dulas sa gulong kung kukumpara doon sa 450, pero dito sa performance niya ngayon is okay naman na pero medyo mabigat nga lang talaga siya at mas pwersado yung kamay ko kapag winawasiwas natin ng ganyan. Daan natin dito sa malubak yung suspension, halos hindi mo maramdaman yung lubak ayan dito tayo sa maputik. Okay, goods naman, medyo may konting gewang lang dahil nga uneven yung road tapos medyo madulas. Alright, so labas naman tayo sa training school at pinalitan natin yung kanyang mode. Ngayon tayo ay naka sports mode kaya naman super aggressive ng throttle niya compare kanina. By the way, may 4 na modes nga pala to. Meron siyang sport mode, rain mode, off-road at all-terrain. Kung meron kang 600,000 plus na pera ngayon, talagang isa ito sa may kukonsider mo kasi full pack alam mo yung kahit as stock labas sa kasa okay na Pagdating sa power, bigyan natin lakas ng torque, galing, quick shifter and auto blip pa. Kahit naka high RPM tayo, smooth yung takbo. Ang bilis. Ang laking bagay nang meron siyang blind spot monitoring or yung radar na kung tawagin, kasi like ito, tatabihan natin yung motor, ayan nag-yellow talaga so pagka focus ka sa harap, alam mo may something sa left ko so dyan palang laking bagay na kasi hindi mo kailangan gumanon, tumingin-tingin.
Pero syempre, kailangan tingin pa rin tayo sa side mirror para double check, di ba? I mean, dagdag picture lang yan. So, iba pa rin yung titingin talaga tayo. Pero, at least, di ba? Nabawasan yung effort natin ng pagiging masyadong malikot sa kalsada. Gawa ng kahit nakatingin lang tayo sa harapan, alam natin nangyayari sa paligid natin. Ang gaan, ito is non-throttle, ang lambot ng upuan, yung suspension maganda, simula kanina ginagamit ko siya sa off-road, okay naman. At sa bigat niya, napaka-stable. Like now, super stable. Tapos ang lambot ng clutch, yung brake lever, ang lakas ng brake, pati yung likod. Napapatingin pa yung bata. So maganda kasi yung forma niya eh. Kung ako naman ay mayroong 600,000 pesos, personal ano ko lang yan, opinion. Of course, bibili ako ng 800 MT kasi 800cc sipin mo, di ba? And second hand meron din, di ba? So okay siya. Kasi may tropa akong ganito, gandang-ganda talaga kami at super high-tech talaga ng motor na to. Kaya sulit. That's for today's video mga kamanibela. Kayo ba? Ano ba ang nagustuhan ninyo na suitable sa inyong riding style? At kung saan kayo nagra-ride? Ito bang 450 MT ng CF Moto? Or ang napakalakas na 800 MT ng CF Moto? For me, kung ako ang inyong tatanungin, 450 MT ang aking pipiliin. Kasi nga, sa lahat magaan, abot ko, mas okay siya sa gas consumption kasi nga kalahati lang siya halos ng CC nitong isa at pwede siya sa on-road and off-road. At doon sa price naman niya is abot ko. Kaya naman comment down below guys kung ano ang napili nyo sa dalawa at kung meron pala kayong gusto pang i-review natin sa mga susunod na episode natin, comment nyo lang dito at malay nyo sa next episode natin is yun ang ma-review natin, diba? Alright guys, para sa ating pagtatapos ng episode na to, like, comment, and share this video mga kamanibela. At sa ngalan ni Kuya Daniel Razon at ng aking co-host na si Alfred Watermax, laging tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela.